Isipin mong mamatay para iligtas ang nag-iisang kaibigang pinagkatiwalaan mo higit sa lahat at magising pagkalipas ng 3 siglo para matuklasan na sinira ng parehong kaibigan ang bawat pangakong ipinagkamatay mo at nakipagkasundo sa mga halimaw na pinagdanakan mo ng dugo. Kaya ito ang tanong na nagpapagalaw sa buong kwento. Kung ang iyong pinakamatalik na kasama ay nanumpa sa harap ng iyong bangkay, nanumpang tatapusin ang digmaan, papatayin ang bawat huling Demon King at pagkatapos ay hindi kundi nakipagkamay sa kaaway at nagtayo ng gintong panahon sa pagkakamay na iyon, ano ang gagawin mo kung balag mabigyan ka ng ikalawang buhay sa loob ng kaniyang lahi? Patatawarin mo ba siya o babalikan mo ang tabak at tatapusin mo mismo? Sa katapusan ng recap na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung bakit ginawa ni Vermus ang ginawa niya at hindi ito ang pagtataksil na inaakala. Ito ang Damn Reincarnation. Dadalhin kita sa buong kwento simula hanggang wakas. Simulan na natin. 300 taon bago talagang nagsimula ang ating kwento, ang mundo ng mga tao ay nakatayo sa gilid ng pagkalipol. Ang Devildom ng Helmut, isang bansa ng mga demonyo na pinamumunuan ng 5 Demon King na bawat isa ay isang buhay na katastrope, ay gumugol ng mga henerasyon sa pagdurog sa sangkatauhan. At laban sa dilim na iyon, tumindig ang 5 tao na tatandaan magpakailanman ng kasaysayan bilang ang 5 great heroes. Naroon si Vermouth the Great, ang mandirigmang walang katapat, ang lalaking magiging alamat na kumpleto, ang tindig na hanggang ngayon ay may mga estatwa niya sa bawat lungsod. Naroon si Anais the Faithful, ang Saintess, ang banal na tagapagpagaling na ang pagkabanal ay siyang nagbigkis sa grupo. Naroon si Molon the Brave, ang di matinag na mandirigma ng sibat. Naroon si Sienna the Wise, ang Archmage. At naroon ang ikalima, ang isa na hindi masyadong mabait ang mga awit, Hamel the Foolish. Si Hamel ang lakas, ang malupit, ang padalos-dalos na sumusugod kung saan nag-aalinlangan ang mas matatalino na tumatanggap ng mga sugat na para sa iba, na lumalaban tulad ng taong walang mawawala dahil sa katotohanan, hindi niya kailanman lubusang pinahalagahan ang sariling buhay tulad ng pagpapahalaga niya sa mga taong nasa tabi niya. Ibinigay sa kaniya ng mga makata ang bansag na iyon, the foolish, kalahating panlilibak at kalahating pagmamahal dahil tanging ang isang hangal ang naghahagis ng sarili sa talim para sa iba, paulit-ulit, at tinatawag itong estratehiya. At nagawa ng 5 ang imposible. Nagmarcha sila mismo sa Helmut at isa-isa nilang pinagtaga ang 3 sa 5 Demon King. 3 halimaw na sumapaw sa sangkatauhan ng mga siglo, patay sa mga kamay nila. 2 na lang ang natira. Ang Demon King of Destruction ang pinakamalakas sa kanila at ang Demon King of Incarceration, Panginoon ng kuta bilangguan sa puso ng Devildom. Sa loob ng kutang yon, sa yungib ng Demon King of Incarceration, doon nabuwal ang lahat, nabaligtad ang laban. May dumating na hampas na dapat sanang tumapos kay Vermouth the Great, ang nag-iisang di mapapalitang tao, ang tanging talim na makakatapos ng digmaan, at ginawa ni Hamel ang bagay na palagi niyang ginagawa. Isinalo niya ang sariling katawan, tinanggap niya ang hampas na para sa kaibigan, at pinatay siya nito. Doon siya namatay sa malamig na bato ng isang kutang kaaway. Hindi tapos ang trabaho at 2 Demon King ang hininga pa, at ang huling nakita niya ay ang mga mukha ng kaniyang mga kasama, nanunumpa sa gitna ng kalungkutan na tatapusin nila. Papatayin nila ang natitira sa pangalan niya. Ipinikit ng foolish hero ang mga mata, naniniwalang halos panalo na ang digmaan. Nagkamali siya doon at magkakaroon siya ng 300 taon para malaman kung gaano siya kamali. Muling imumulat ni Hamel ang mga mata. Bilang sanggol, muli siyang isinilang. Muling ipinanganak, buo ang bawat alaala ng dating buhay sa katawan ng isang sanggol pagkalipas ng 3 siglo. At sa lahat ng pamilya sa buong mundo, sa lahi ng dating kaibigan siya ibinagsak ng kapalaran. Siya ngayon ay si Eugene Lionheart, malayong maliit na inapo ng dakilang Lionheart family, ang bahay na itinatag mismo ni Vermouth.
pero hindi ang makinang na pangunahing sangay. Ipinanganak si Eugene sa collateral family, isang sanga na humiwalay ilang henerasyon na ang nakalilipas at tahimik na itinaboy sa lalawigan, isang lahi na walang naging alaala sa kasaysayan. Ang ama niya ay si Gerhard Lionheart, isang malaking taus-puso, kabalyerong lalawigan na sumasamba sa kakaiba at seryosong batang ibinigay sa kanya. At ito ang isa sa mga tahimik na sakit sa puso ng kwentong ito. Si Eugene, dala ang kaluluwa ng isang matatandang veteranong nakipaglaban, ay hindi muna kayang tingnan ang maamong lalaking ito bilang ama. Umabot ng mga taon ng matiyagang pag-ibig ni Gerhard bago tuluyang natunaw ang puso ng dating sundalo at tinayaang muling magkaroon ng kahulugan ang salitang ama. Pero mayroong mas malaking problema ang sanggol kaysa sa damdamin ng pamilya. Dahil habang lumalaki, si Eugene nalalaman niya kung ano ang nangyari sa mundo pagkatapos niyang mamatay at halos wala doon ang may saysay sa kanya. Ang digma ang pinagkamatay niya hindi natapos. Ang dalawang natirang Demon King ay hindi napatay. Sa halip, si Vermouth the Great, na nanumpa sa ibabaw ng katawan ni Hamel na wawakasan silang lahat, ay ibinaba ang tabak at pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Demon King of Incarceration. 300 taon ng magkasamang buhay ng mga tao at demonyo, itinayo sa iisang di maisip na kompromiso. Ang lalaking dapat sana ay ang tagabitay ng mundo ay naging, sa halip, ang tagapamayapa nito. At pagkatapos, nawala siya sa kasaysayan, iniwang tanging alamat, isang kontinente sa hindi komportabling kapayapaan at isang apelyido. Para kay Eugene, isa itong suntok sa sikmura na nakabalot bilang gintong panahon. Ipinagkamatay niya ang isang pangako, sinira ang pangako, at ang lalaking sumira ay sinasamba bilang santo sa pagsira. Naghihintay pa sa kanya ang ikalawang kalupitan, isang pangit sa dangal. Sa nakaraang buhay, si Hamel ay isang martial artist, isang tao ng katawan, ng aura at ng tabak at hilaw na kahusayang pisikal. Ngunit ang Lionheart bloodline ay tanyag sa mahika. Sila ay isang wizarding house. Sinasalain ang lakas sa mga bituin, mga singsing ng mana na ginigising sa kaluluwa. Kaya, ang muling isinilang na mandirigma na dating tumindig sa 5 pinakamakapangyarihang nilalang na buhay ay kailangang magsimulang muli sa wala bilang bata, natututo ng disiplinang lihim niyang hinamak at kumakayod pabalik sa hagdang dating siya ang nasa tuktok. Iyan ang makina ng maagang kwento at labis na kasiya siya. Isang alamat na nabilanggo sa katawan ng nagsisimula. Ngumangat-ngat ang mga ngipin sa insulto ng pagiging mahina muli dahil alam niya nang may ganap karanasang katiyakan kung gaano kalakas maaaring maging ang isang tao at hindi siya papayag na mamatay sa ikalawang pagkakataon na napagtiisan ang mas mababa. Kaya nagsanay si Eugene, at ang paraan ng pagsasanay niya ay ang puso ng power fantasy. Dinala niya ang isipan ng veterano sa regalo ng bata, kung saan ang ibang batang wizard ng Lionheart House ay natututo ng White Flame Formula, ang pirmang sining ng pamilya, bilang saulong teknik. Naiintindihan ito ni Eugene mula sa loob palabas dahil naintindihan niya ang labanan sa paraang walang bulaklaking tagapagmana ang makakayanan. Ginigising niya isa-isa ang mga bituin at habang umaakyat siya, gumawa siya ng bagay na wala sa loob ng 300 taon ang nakaisip. Pinag-isa niya ang mahika ng Lionheart sa martial na disiplina ng nakaraang buhay. Ikinasal niya ang singsing ng wizard sa katawan ng mandirigma at nilikha mula sa kasal na iyon ang isang ganap na bagong sining, ang Ring Flame Formula, na nagpapadaloy sa kanya ng lakas na higit pa sa dapat maigugol ng magi sa kaniyang antas. Mas mainit at mas malinis ang apoy niya kaysa sa pamilya. Ang mga bituin niya sa kalaunan ay nagsisimulang umikot sa sarili nitong kagustuhan. Umiikot sa paraan na nagpapalabas ng napakalaking output ng mana sa sandali na naisin niya. Hindi siya prodigy sa tamad na paraan. Isa siyang maestro na nagkataong nag-uumpisang muli at ang pagkakaiba ay ang buong punto. Sa daan, tinipon niya ang mga tanda ng tunay na bayani. Naangkin niya ang isang dakilang tabak,
ang Stormblade Wynid at gumawa siya ng kontrata kay Tempest, ang Wind Spirit King, at naging spirit user pati na rin swordsman at mage. Sumusunod na sa kanya ang hangin ngayon na ipapag-utos niya ang mga mababang spirito ng himpapawid. Pinapatalim ang simoy bilang mga blade, pinapabilis ang sarili ng lampas sa maaaring gawin ng anumang katawang tao kahit lumipad. Tabak, mahika, espiritu, si Eugene ay naging isang pagsasanib ng tatlo na siyang eksaktong ipinapangako ng pangalan ng genre na fusion fantasy at bihirang maihatid ng ganito kalinis. At habang lumalabas siya sa mas malawak na mundo, sa mga dakilang Magic Academy, sa mga korte ng Maharlika, sa mga tagpuan ng tunggalian kung saan ang pinakamahuhusay na batang talento ng kontinente ay sinusukat ang kanilang sarili laban sa isa't isa, ginagawa ni Eugene ang bagay na buhay ng mga reincarnator. Papasok siyang mukhang isang wala sinuman mula sa isang nakalimutang sangay ng pamilya at aalis siyang napahiya ang mga tao na buong buhay na nagsanay dahil dala niya ang 3 siglo at halaga ng isang nakaraang buhay ng pinaghirapang instinct sa likod ng bawat hampas. Ang pagmamataas ng may pribilehiyo ay nadudurog laban sa kaniya paulit-ulit at hinahayaan ka ng kwentong tamasahin ang bawat pagbabangga. Ngunit sa ilalim ng katuparang NASA, patuloy na humihigpit ang mas malalim na balangkas. Dahil habang lumalakas si Eugene, mas hinihila niya ang mga sinulid ng bakit. Bakit sinira ni Vermouth ang panunumpa? Bakit kapayapaan kung ganoon kalapit ang tagumpay? At ang mga sagot ay nagsisimulang maghatid sa kanya sa isang lugar na hindi papasukin ng isang matinong tao. Pabalik sa Helmut, pabalik sa mga demonyo, pabalik sa hindi tapos na digmaan na minsan nang pumatay sa kanya. Narito ang rihok, ang liko na iniikot ng buong serye. Dahil ang mas kaunting kwento ay pananatilihin si Eugene nang ligtas sa panig ng tao ng hangganan, dinudurog ang mga karibal na maharlika habang buhay. Ang Dem Reincarnation ay ginagawa ang mas matapang na bagay. Ipinapadala nito siya diretso sa loob ng kuweba ng leon. Pumunta si Eugene sa Helmuth, sa Devildom mismo, ang bansa ng mga demonyo na pinamumunuan ngayon ng mga nakaligtas na Demon King, kasama ang pumatay sa kanya, ang Demon King of Incarceration, ang mismong halimaw na pinakipagkasunduan ni Vermouth. At ang natuklasan ni Eugene, doon ang pinakanakakalito na pagkakadiskubre ng ikalawang buhay. Ang mga demonyo ay hindi ang sinasabi ng mga awit. Ang Helmut sa ilalim ng 3 siglo ng kapayapaan ni Vermouth ay naging isang bagay na masalimuot. Isang tunay na sibilisasyon na may sariling maharlika, sariling politika, sariling mga tao na mga bata pa noong natapos ang digmaan at walang kilalang iba kundi magkasamang pag-iral. Si Eugene na pumapasok umaasa ng walang mukhang kasamaan na ipinaglaban niyang mamatay, sa halip ay nakatagpo ng mga demonyong ipinagmamalaki, matalino, mapanganib, minsan mararangal, at ang ilan sa kanila ay nagiging tunay kahit maingat na mga kasama. Nakakasalubong pa niya ang mga tauhan ng bilog ng Demon King mismo, tumatawid sa isang korte kung saan ang isang maling salita ay maaaring magpasimula muli ng digmaan at kung saan ang alamat niya mismo, ang alamat ni Hamel, ang foolish hero na namatay dito, ay umaalingaw-ngaw pa rin sa pinakamatatandang bulwagan. Dito nakukuha ng serye ang bigat nito. Bumalik si Eugene nag-aapoy na tapusin ang pagpatay. Ngunit ang mundong nais niyang sunugin ay puno pala ng mga buhay na tao at ang simpleng paghihigante na dinala niya mula sa nakaraang buhay ay nagsisimulang mabasag laban sa isang mas hindi komportabling katotohanan. Ang kapayapaan ni Vermouth, gaano man kaparang pagtataksil mula sa loob ng ataol, ay nagligtas ng isang buong henerasyon sa magkabilang panig. Ang digmaang ipinagkamatay ni Eugene ay maaaring hindi ang digmaang kailangan pa ring lumaban. At gayunpaman, totoo rin ang banta dahil sa ilalim ng diplomasya, nananatili ang Demon King of Destruction, ang pinakamalakas sa kanila, ang isang hindi naabot maging ng 5 heroes, iniipon ang lakas sa dilim. Ang magkasamang buhay ay isang truce, hindi isang katapusan, at may mga puwersa, demonyo at iba pa na gustong bumagsak ang truce.
Nakita ni Eugene ang sarili niya na hindi gaanong tagapaghigante at mas isang pintuan. Ang nag-iisang lalaking buhay na tandang-tanda ang lumang digmaan, tumitindig eksakto sa pagitan ng kapayapaang itinayo ni Vermouth at ng katastrofeng maaaring magpawala nito. Dahan-dahan, muling nabubuo ang larawan ng dating kaibigan. Nagsisimulang maunawaan ni Eugene na hindi sinira ni Vermouth ang panunumpa dahil sa kahinaan o takot. Ibinaba niya ang tabak dahil nakita niya ng mas malayo kaysa sa alinman sa kanila. Nakita niyang ang walang hanggang pagpatay ay uubos sa mismong mga taong sinusubukan nilang protektahan at pinili niya ang mas mahirap, mas malungkot, mas walang salamat na landas ng pagtatayo ng bagay na magtatagal. Ang pagtataksil na pinagalitan ni Eugene sa paggising ay ang pinakamalalim na gawa ng kabayanihan sa buong saga. Hindi nabigo sa kaniya ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ang pinakamatalik niyang kaibigan ay lumaki sa paraang si Hamel sa nag-iisang mabangis na buhay ay hindi nagkaroon ng panahon. At pagkatapos, umaabot ang kwento mas malayo pa sa 300 taon at bumagsak ang sahig sa ilalim ng lahat. Dahil si Hamel, the Foolish ay hindi ang unang buhay ni Eugene, ito ang ikalawa. Matagal na ang nakalilipas sa isang mythological era. Sa bukang liwayway ng mundo, namuhay ang isang nilalang na tinatawag na Agaroth. Isang tao na nakipaglaban paakyat mula sa pagkatao at sa hanay ng banal. Isang mandirigma na naging sa hilaw na kagustuhan at pagpatay, isang Diyos. Ang God of War at si Agaroth sa lumang panahong iyon ay pinatay ng Demon King of Destruction at sa kaniyang pagkamatay natapos ang buong mythological era. Si Hamel ay si Agaroth, muling isinilang. Si Eugene ay si Hamel, muling isinilang. Ang kaluluwang dala ng kwentong ito ay namatay bilang Diyos at namatay bilang bayani. At sa lahat ng buhay na iyon, ang parehong kaaway ay muling lumilitaw sa dulo ng landas. Destruction, ang pinakamalakas na Demon King, ang bagay na kahit isang beses nang pumatay sa kaniya sa mga edad at balak muling gawin. Ito ang paghahayag na muling nagbibigay konteksto sa buong pangunahing ideya. Si Eugene ay hindi lamang isang mainit-ulong veterano na may hinanakit. Siya ang pinakabagong incarnation ng isang nilalang na ang salungatan sa Demon King of Destruction ay mas matanda pa kaysa sa naitalang kasaysayan, isang tunggalian na ipinagpatuloy sa pamamagitan ng mitolohiya. Bawat sining na kaniyang muling nililikha, bawat bituin na kaniyang iniikot, bawat kontrata at tabak na tinipon niya dahil sa isang lugar sa kaniyang mga buto ay alam na niya ang huling kalaban at alam nang noong huli bilang literal na Diyos ay hindi ito sapat. Kaya ang katawa-tawang pangunahing ideya, ang pinakamalakas na mandirigma ng mundo ay patuloy na muling isinisilang para tapusin ang digmaang patuloy na nabubuhay pagkatapos niya ay pinapatugtog dito ng may ganap na katapatan dahil patuloy na pinapataas ng kwento ang mga taya sa ilalim nito sa halip na paglaruan lamang. Ang paglago ni Eugene ay hindi na training montage ng Maharlika. Ito ang muling paghahanda sa sandata ng kaluluwang nawalan ng laban na ito noon at tumatangging matalo bilang ikatlong buhay. Minamana niya ang legacy ni Vermouth, pinagpipista ang mga sining na hindi mailalabas ng isang buhay, tumatapak bilang kapantay sa mga demonyo at dragon at spirit king, at itinututok niya ang lahat ng ito ng may pasensya ng lalaking may mga siglo na para mag-isip sa nag-iisang kaaway na palaging naghihintay sa dulo. Ang henyo ng Damn Reincarnation ay hindi nito nawawala ang sukat na pantao habang ginagawa ito. Sa kabila ng lahat ng mitolohiya, ang tibok ng puso ay nananatiling maliit at totoo. Isang matapang, malaking pusong mandirigma na minsan ay itinapon ang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Binigyan ng pinakabihirang regalong maiisip, ikalawang pagkakataon na gawin ang tama para sa mga taong ipinagkamatay niya at ang mabagal at tubiling karunungan na maintindihang paggawa ng tama sa kanila ay maaaring hindi ang inaakala ng mas batang hangal niyang sarili.
Simula sa pinakabagong kabanata, ang kwento ni Eugene ay isinusulat pa rin. Ang web novel ay tumatakbo ng higit pa sa 450 kabanata at ang manhwa ay patuloy na humahabol season by season. Kaya hindi ko magpapanggap na ibigay sa iyo ang malinis na huling pahina dahil wala pang ganoon. Ngunit ang hugis ng katapusang inaakyata ng serye ay hindi mapagkakamalan. Babalik si Eugene Lionheart sa dilim ng minsan pa. Tatapusin niya ang sinimulan ng 5 heroes at napilitang ihinto ni Vermouth, hindi na bilang bulag na tagapaghiganti, kundi bilang taong sa wakas ay naiintindihan ang halaga ng digmaan at kapayapaan at pinipili, mulat ang mata, kung aling labanan ang tunay na sulit ipaglaban. Nagsusumikap ang mga titulo sa paligid niya, God of War, Dragon Slayer, Ghost of the Battlefield, Hero of Light. Ngunit ang mahalaga ay ang isa na tahimik niyang pinagsisikapan sa tatlong buhay. Isang taong patuloy na bumabalik, patuloy na tumatayo, patuloy na inilalagay ang katawan sa pagitan ng mga taong minamahal niya at ng bagay na gustong wasakin sila. Namatay ang foolish hero, minsan sa pagprotekta sa kaibigan. Ang buong Damn Reincarnation ay ang kwento niya sa pag-aaral na hindi ang tapang na mamatay ang mahirap na bahagi. Ang mahirap na bahagi, ang bahagi na kinakailangang tatlong buhay para matutunan, ay ang tapang na mabuhay at magtayo at patawarin ang kaibigang pumili na gawin nga iyon habang tinatawag ito ng lahat na pagtataksel. Napapadet Damn Reincarnation, Bilyumeogal Hwanseng ay isang web novel ng may akda na si Mogma, iniangkop sa umuunlad na manhwa ng Wooden Horse na ang kwento ay ni Park Jong-yeol at ang artwork ay ng Terrapin Studio. Ang nobela ay tumatakbo ng higit sa 450 kabanata at ang manhwa ay nagpapatuloy sa maraming season. Kaya wala nang mas magandang sandali para simulan ang pag-akyat at humabol bago marating ng digmaan ang katapusan nito. Kung mahal mo ang reincarnation na kwento kung saan totoo at pinaghirapan ang power fantasy, ngunit mas malakas pa ang emosyonal na buto kaysa sa mga labanan, isang bayani na muling nagtatayo ng sarili mula sa katawan ng sanggol, isang pagtataksil na lumalabas na pinakamalalim na katapatan sa lahat, at isang kaaway na mas matanda pa sa mundo mismo. Ito ay isa sa pinakamahusay na naitanghal ng genre. Sinesyoso nito ang katawa-tawang pangunahing ideya nito at ang katapatang yon ang eksaktong dahilan kung bakit ito lumalapat. Kung ang recap na ito ay hinawakan ka hanggang sa dulo, mag-subscribe. Ang Manhwa Recap Vault ay sumasaklaw sa mga kwentong bumubuo sa genre at ang Damn Reincarnation ay isang sulit na dalhin sa iyo. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.